Yung biking kasi ni Alden Richards, Biking era niya, pinapatan ng motor. Pagmumotor naman ni Daniel Padilla. Hello Kathleen fans! So ito na nga ha, tinatapatan daw ni Daniel Padilla mga kasembreros ang mga ginagawa rin noon ni Sir Alden. Si Sir Alden nagbabike, si Sir DJ naman daw recently ay nahihilig sa motor. So mahilig naman talaga sa motor si Sir DJ mga kasembreros. And si Sir Alden yata dati meron siyang motor. Pero si Sir DJ daw parang mas maano siya sa kotse. So Sir Alden may kotse din, no? Yung ruta pala ni Sir Alden sa Marilake, medyo delikado daw pala yun, no? Parang mga curves, tapos si Sir DJ naman ay mas prone mas prone siya sa danger kasi nga motocross, ganun mga kasembreros. Tapos sabi nila Ray Pumalo dito ay yung mga narinig kay Ma'am Catherine ay may hilig daw sa car mga kasembreros, kagaya na Sir Dominic Roque na parang kaibigan lang naman talaga niya. Pero nga no, mamahalin daw yung outfits, no, ni Sir Alden. Yes, of course, maging ang kanyang relo mga kasembreros. So next item natin, itong Kim Pao ha, spotted din mga kasembreros, no? Sumama pala sila sa rides mga kasembreros, no, sina Ma'am Kim Chu at saka si Sir Alden. And dumaan din pala sila, no, doon sa may magkakasama pala sila sa Sugar High Bakery mga kasembreros nung time na pumunta si Sir Alden or dumaan si Sir Alden doon mga kasembreros. So grabe, no, ang Kim Pao talagang siguro nagka-developan ang dalawang ito mga kasembreros. Pero para sa akin si Sir Paulo kasi may asawa na, no, may anak, no. Pero nasa sa kanila na po yun mga kasembreros. So si Ma'am Catherine, si Ma'am Kim Chu, minsan na pagkakamalang si Ma'am Catherine sa malayuan or sa parang biglang tingin mo or saglitang tingin mo, parang isipin mo at saka akala mo si Ma'am Catherine mga kasembreros. And then ito, nag-post sila ng rest mode nila mga parang dumaan sila. Tapos may isang fan na nagpa-picture din po, no? Tapos si Ma'am Kim Chu, naka-white, iba lang yung outfit ni Ma'am Kim Chu mga kasembreros. Yung boys ay naka-black lahat. And then ito yung time na parang nag-warm up na Sir Alden, ibang angle naman ng kanyang pagbabike mga kasembreros. Tapos yung sa highway na siya. And then ito mga kasembreros, ito pala yung may-ari, no, si Sir Frederick nung forward motion fits. Sabi niya dito, spent the whole afternoon working with Sir Alden Richards as we do a comprehensive sizing session for his upcoming limited edition full custom geometry aero road bike. So parang meron silang in-upgrade sa bike ni Sir Alden. It will be a one-day it will be one of only 606 bespoke bicycle to be produced worldwide, made by Bastion Cycles, which is considered as the Bugatti or Pagani of bicycles. We started by understanding his riding background and goals. We then had to do a full body alignment and mobility restoration to make sure that he gets to move naturally and more relaxed on the bike. After working on his body, we had to fix his foot to pedal interface to make sure that he gets to pedal more stable, more efficient and powerful on the bike. After this, we then proceeded with the sizing session to find the best suited custom geometry that will fit his riding style and goals. We made sure that he is not only in a very aerodynamic, fast and comfortable position, but with the bicycle also looking very good with or without him on the bike. This session is like making a custom suit. It has to be perfect. We want the rider feeling really good and connected on the bike, which will make him enjoy riding more. Thank you very much, La Course Velo and Sir Alden Richards, for trusting us to be part of this very special project. Ended the sizing session by providing Sir Alden all the data that he needs for the new project bike and also a recommendation for parts for his existing bikes. Grabe, no? Iba pag-iyamanin at saka box office king ka. Talagang well accommodated at special treatment ang inyong Pops Alden. And then ito ang kulit ito mga kasembreros. Kasi nga, di ba, nung nag-trending yung labas dila, uwaki ni Sir Alden, halos ng Catlinatics maging bata ay gumaya na rin. So, sabi dito,
sa lahat ng gumaya sa Waki dila, labas dila ni Sir Alden, ito daw yung baby, yung pinaka malupit na yung pinaka nagustuhan mga kasembreros ni Sir Alden. So parang kasi sobrang kulit ng bata. Sobrang cute mga kasembreros. And then ito, nag-post si Bailey pala, no, yung pangalan ng aso ni Sir Alden, mga aso, sobrang cute kasi parang nakalabas na yung kanyang ngipin mga kasembreros, sa parang hinahanap niya ang kanyang amo na sobrang busy sa kakabike at saka kagalak mga kasembreros. Sinasabi kasi ni Sir Alden, this 2025 ay more of him naman daw. Kung kaya he spends a lot of time para sa kanyang sarili. So kaya siya naman sa kanyang pagpipiloto. Aabangan din natin yan mga kasembreros. Alright, so yun lang actually sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay medyo kakaiba po ito. Ang title natin, Hindi sa Buhok. Ang buong kwento na ito mga kasembreros ay mababasa natin sa Biblia sa Judges buong chapter po ng 16, no? Ang storya ni Samson mga kasembreros. Kung narinig na yung Samson and Delilah, so ito po yun mga kasembreros. Isa sa mga napakaganda, no, na kwento actually itong kay Samson sa Biblia mga kasembreros. However, ang storya na ito or ng kanyang buhay ay nababalot ng disobedience, no, hindi pagsunod sa Panginoon, lust, no, pagnanasa ng laman, deception, panlilinlang, pride, kayabangan, and failure. However, kwento nito ng passion, ng pananampalataya, ng awa or mercy, at saka victory mga kasembreros. And hindi nakapagtataka na marami sa atin sa mga pelikula ay na-depict na itong yung kwento ni Samson and Delilah mga kasembreros. So alam natin ang storya na si Samson po ay merong pambihirang lakas na nanggagaling sa Panginoon mga kasembreros. Pero parati nating tatandaan na hindi sa buhok nanggagaling yung kanyang lakas mga kasembreros. Parang yun lang yung kasunduan na binigay ng Panginoon na huwag puputulan ng buhok si Samson hanggang sa kanyang papaglaki at hanggang sa kanya siya ay mamatay mga kasembreros, kasi parang yun yung pamamaraan ng Panginoon na yung kanyang lakas ay hindi mapapawi at hindi mawawala mga kasembreros. Very unique, no? Kasi yung ibang talagang mga sila King David, sila Moises, talaga naitira-tira na, no? Pero sa kanya ay very unique yung kanyang istorya kasi sa buhok nang gagaling. So parang mga sa pelikula ngayon na mga sci-fi movies na meron siyang supernatural power mga kasembreros, kagaya ng mga Avengers and so on. So despite shortcomings, however, he was still mentioned in the Hall of Faith, no? Kasi di ba meron tayong Hall of Fame, yung pangalan mo doon ay nakalagay sa semento mga kasembreros na ikaw ay isang pambihira at dakilang nilalang ang iyong pangalan, found in Hebrews 11 mga kasembreros. So within the story, we find a set of powerful lessons na pwede nating i-apply sa ating buhay ngayon. So yung summarize ko na lang mga kasembreros yung lessons na atin pong pwedeng matutunan dito. Number 1 na lesson natin sa kwento ni Samson, tayo po ay sa mundong ito with a purpose. We are here for a purpose mga kasembreros. Imagine natin si Samson, wala kasing mga kings at that time, no? Kung kaya Judges yung title ng book na ito mga kasembreros sa Biblia, kasi wala pang king ang Israel at that time. So instead ay nag-raise at saka nag-appoint ang Panginoon ng mga individuals known as judges na magdi-deliver sa Israelita, magsisave sa mga Israelites mga kasembreros mula sa kanilang mga kaaway. Despite their flaws, they were used mightily for the deliverance of God's people. So in Judges 13:5, the angel of the Lord appeared to Samson's mother and told her that she would give birth to a son who would take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines. So dapat parati natin itong tatandaan mga kasus na andito tayo sa mundong ito hindi lang para kumain, hindi lang para magtrabaho, hindi lang para gumala, hindi lang para ma-entertain, hindi lang para makisawsaw sa chismis, makisawsaw sa politika, makisawsaw sa ganito, no, magpunta sa ganito.
gawin ang ganito, mag-build ng family, mag-build ng bahay, bumili ng kotse, bumili ng ganito, ganyan. So, tama naman na ginagawa natin ito. But we have greater purpose and calling. So, kagaya ni Samson ay tinawag siya ng Panginoon simula pa lang pagkabata. And you and I are not accidents sa mundong ito, mga kasembreros. Number 2 na lesson ay kailangan iwasan natin yung halubilo sa mga hindi mananampalataya, mga kasus, na nalalaman at napapansin natin na tayo na yung nagiging tayo yung nahatak at tayo na impluwensya ng masama. Parang imbis na tayo mag-impluwensya sa kanila tungo sa kay Lord, tayo mismo na-impluwensya nila na gumawa ng masama. So, pero ang pinaka-typical na example dito, yung isang Christian na babae o lalaki, for example, dapat hindi sila nakikipag-asawa sa mga hindi manampalataya at hindi Kristiyano. Bakit? Faith matters, mga kasembreros. Kung ano po yung iyong paniniwala, magkakaroon sila ng conflict talaga sa mga decisions, sa mga plano, mga kasembreros. Kasi kung ikaw na lalaki o ikaw na babae ay wapa Kristiyano ka, naniniwala ka sa Biblia, tapos ang iyong magiging asawa ay hindi, so magkakaroon talaga ng conflict. And that's biblical, no? 2 Corinthians 6:14. Do not be unequally yoked with unbelievers. So kapag ang partner mo ay hindi mo kasundo sa plano, sa desisyon, nako, gulo po yan, mga kasembreros. Number 3 na lesson, God can use us in spite of our mistakes. So kahit na nagkamali tayo, expected na ng Panginoon yun, mga kasembreros. Meron tayong failures, yes, expected niya rin yun kasi alam niya yung weakness natin. We have imperfections, hindi tayo infallible, because we are human beings, we are mortals. Expected ng Panginoon yun. Ang hindi na-expect ng Panginoon at saka ayaw niyang gawin natin ay ang tumalikod sa Kanya at hindi manampalataya and do everything in our own. Kumbaga yung tayo na lang yung may freedom tayo sa choices, hindi natin kinokonsult ang Biblia, ang Kanyang wisdom, hindi tayo nagpe-pray sa Kanya, and we don't ask guidance from Him. We don't ask His blessing at all. So, yun po yung masama at mali, mga kasembreros. Gagamitin niya tayo, yes, kahit alam niyang tayo ay hindi perpekto at magkakaroon ng pagkakamali, failures and mistakes. However, ang pinakamasama at saka galit na galit siya na gagawin natin ay tumalikod sa Kanya at hindi naman ng palataya, mga kasembreros. Next one, yung nagging does much more harm than good. So, ang nagging kasi, mga kaso, ito yung pagbubunga nga, mga kasembreros. And yung mga boses mo, for example, no, talagang mas malala yun yung mabunganga. Parang ganun, mga kasembreros. So, verbal abuse, verbal na mga words na binibitawan natin, especially yung mga slanderous, mga profanity, mga kasembreros. For example, yung anak mo, yung kapatid mo, asawa mo, kahit na sino, mga kaso, sa tao, kapag ikaw ay nagnanag, ay mas masakit pa ito, mga kasus, kumpara mo sa physical minsan. And ito kasi ay na subject din ni King Solomon, mga kasembreros, na na subject niya ito sa Proverbs 21:9 and 19, na yung mga yung asawa na bungangera, yung palasalita na walang kabuluhan. So para siyang, basta hindi ma-explain, mga kasus, pero para siyang nakakairita na parang ganun, mga kasus. And last one, actually, our strength comes from God. So kaya yung title natin ay hindi sa buhok, kung kaya kasi ang ating lakas ay nagbumula sa Panginoon. So from birth, Samson was to be a Nazirite, someone who took a vow of dedication to God. So yung mga Nazirite, parang meron silang panata, no? Parang ganun siya, mga kasembreros, na hindi siya paputulan ng buhok kasi yung kanyang lakas ay magmumula sa Panginoon. Pero yun ang vow, yun yung parang agreement nila na hindi dapat siya papuputulan ng buhok kasi doon manggagaling ang kanyang lakas. But that strength comes from God. And so with us, mga kasembreros, yung ating kalakasan ay hindi nanggagaling sa ating talino, sa ating kakayahan, sa ating skill, sa ating prowess, sa ating pagiging crackerjack. Yung English vocabulary na tayo dito, no? So hindi doon nanggagaling, but our strength, our everything comes from God, mga kasembreros. So napakaganda, no? Napakaganda na lessons yung ating po natutunan dito kay Samson. But more than that is yung ating pananampalataya dapat ay hindi nawawala sa Panginoon, always and always and always. Alright, so now po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty,
holy, sweet, magnificent, the source of our strength, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga Smurfs, and paalam po.